Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang pangkat ng mga sniper mula sa United States na tinatangkang hulihin ang isang leader ng terrorist group mula sa Iraq. Nais ma-secure ng mga sundalo ang lalaking Iraqi dahil meron siyang mahalagang impormasyon na kapakipakinabang sa kanila. Sa kabilang banda, ilang miyembro ng terrorist group ang makikitang patungo sa pick-up point gamit ang isang lihim na ruta, at hindi sila papayag na manahimik na lang nang makitang malapit ng mahuli ng mga sundalo ang kanilang pinuno. Nais nilang hadlangan ang pagsisikap ng mga sundalo, at isa rito ay ang pag-disable muna sa sniper squad. Nawala sa kontrol ang sitwasyon dahil nagawa silang makorner ng mga terorista, kaya ang leader ng sniper squad na si Frank ay determinadong gumawa ng isang hindi planadong aksyon, katulad ng pagpatay sa leader ng terorista at sa kanyang pamilya. Makalipas ang 10 taon, si Frank, na ngayon ay wala na sa serbisyo, ay hindi itinatangging dinadalaw pa rin siya ng konsensya dahil sa insidente ng pamamaril na labis na nagpapabigat sa kanyang isipan dahil hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ngayong hindi na siya isang sundalo, madalas na ginugugol ni Frank ang kanyang oras sa pagmamanage ng kanyang car workshop na naging trabaho na niya ngayon upang mabuhay. Noong araw na yon, natapos na ni Frank at ng isa sa kanyang mga empleyado ang kanilang trabaho sa pag-aayos ng sasakyan ng isang customer, at plano nilang i-deliver ang sasakyan pabalik sa kanya. Kinagabihan, si Frank, na ngayon ay nakatira na sa kanyang asawa na si Cassie, at kanyang anak na babae na si Shannon, ay magkasamang naghahapunan. Hiniling sa kanya ni Cassie na dalhin sila ni Shannon sa isang weekend getaway. Nang sabihin ni Frank na kailangan niyang dalhin ang inayos na sasakyan sa bahay ng isang customer, ipinilit ni Cassie na sasama siya. Dahil sa patuloy na pagpupumilit ni Cassie, pumayag na si Frank na isama sina Cassie at Shannon, bagamat nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala dahil ang customer ay walang iba kundi isang crime lord na dati niyang nakatrabaho. Kalaunan, nakarating na si Frank sa bahay ng crime lord. Gayunpaman, sa isang hindi matukoy na kadahilanan, nakasagupan ni Frank ang isa sa mga tauhan ng crime lord at nakipag-away sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nagngangalang Lazarus na siyang kanang kamay ng crime lord at agad na namagitan. Pagkatapos nito, isinama ni Lazarus si Frank upang makipagkita sa crime lord na nagngangalang Leo. Nakatanggap si Frank ng isang envelope mula kay Leo na naglalaman ng sobra-sobrang pera upang bayaran ang pagkumpuni ni Frank ng kanyang sasakyan. Lumalabas na sinadya ito ni Leo dahil gusto niyang alukin si Frank na muling magtrabaho para sa kanya bilang isang hitman. Gayunpaman, tinanggihan ni Frank ang alok na trabaho. Sa kabila nito, binigay pa rin ni Leo ang envelope na may kasamang pera at hinayaan siyang umalis doon. Ang totoo, gusto talagang tanggapin ni Frank ang alok ni Leo, ngunit dahil pamilyadong tao na siya ngayon, na-realize niyang mailalagay nito sa panganib ang buhay ni Cassie at Shannon, at ayaw niyang mangyari ito. Kinagabihan, nanonood si Frank ng isang programa sa telebisyon na nagre-report tungkol sa pagkamatay ng anak ni Leo dahil sa hit and run. Labis siyang nagulat sa napanood na balita, lalo na't alam niya kung gaano kamahal ni Leo ang kanyang anak na babae. Hindi nagtagal, binisita si Frank ni Lazarus, na sinabing nais ni Leo na humingi ng tulong sa kanya upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Noong una, tumanggi si Frank dahil ayaw na niyang bumalik sa mundo ng mga gangster, ngunit dahil pinagbantaan ni Lazarus ang kanyang pamilya, wala na siyang naging ibang choice kundi ang sumunod. Sa kabilang banda, nakita ni Cassie ang pagdating ng mga tauhan ni Lazarus at Leo sa kanilang bahay, at nagtanong kung bakit gusto nilang makita si Frank sa ganitong oras ng gabi. Dahil tumanggi si Frank na ipaliwanag ang mga detalye kay Cassie, nagalit ito at sinampal siya. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at pagkatapos ay umalis kasama si Lazarus. Pagkarating sa bahay ni Leo, nakita ni Frank na sobrang malungkot pa rin ang crime lord at depressed sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Pagkatapos, inutusan ni Leo si Frank na patayin niya ang hit and run suspect na nakapatay sa kanyang anak na babae. Nagbanta si Leo na sasabihin niya kay Cassie ang madilim na nakaraan ni Frank kung tatanggi siyang tulungan ang kriminal. Ngunit dahil ayaw ni Frank na malaman ni Cassie ang kanyang nakaraan, wala na siyang nagawa at pumayag na sa kagustuhan ni Leo. Kinabukasan, iniabot ni Lazarus kay Frank ang kumpletong mga dokumento hinggil sa hit and run suspect upang maisagawa niya kaagad ang kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang oras, nahanap na ni Frank ang kinaroroonan ng suspect. Matapos matukoy ang tamang posisyon, agad niyang inayos ang kanyang sniper para gawin na ang utos. Nang makita ang suspect na nasa bahay kasama ang kanyang pamilya,
naalala ni Frank ang pangyayari 10 taon na ang nakalilipas, kung saan nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali na hanggang ngayon ay laging dumadalaw sa kanyang isipan. Dahil ayaw na niyang gawin ang parehong pagkakamali, nagpasya si Frank na huwag patayin ang salarin at hayaan ang mga pulis na arestuhin siya. Gayunpaman, lingid sa kaalaman niya, inutusan pala ni Leo ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan si Frank mula sa malayo at agad itong inireport sa crime lord. Nang malaman na hindi kumilos si Frank at sa halip ay hinayaang mahuli ng mga pulis ang hit and run suspect, inutusan ni Leo si Lazarus na patayin si Frank at pati na rin ang lalaking nakapatay sa kanyang anak. Sa sumunod na eksena, habang nasa bahay si Cassie, nagulat siya sa presensya ng mga tauhan ni Lazarus at Leo, na binaril siya sa tagiliran at kumidnap sa kanyang anak na babae na si Shannon. Pagkatapos nito, nagawang madukot ni Lazarus ang hit and run suspect mula sa mga pulis at dinala ang lalaki sa isang lugar upang pahirapan hanggang sa mamatay. Samantala, si Frank nakakarating lang sa bahay, ay labis na nagulat nang makitang nakahandusay si Cassie at isinugod ang kanyang asawa sa ospital. Pagkatapos nito, nakipagkita si Frank sa dati niyang kasamahan sa sniper squad, isang lalaking nagngangalang Timothy, at humingi ng tulong hinggil sa pagkidnap kay Shannon. Matapos pumayag si Timothy na tulungan siya, binisita ni Frank si Cassie sa ospital na tila malungkot sa nangyari sa kanya at sa kanyang anak. Galit na galit si Cassie kay Frank dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling sa kanya na naging dahilan ng lahat ng ito. Lumapit si Frank kay Cassie at humingi ng tawad para sa lahat ng kanyang kasalanan. Ipinangako niya sa kanyang asawa na iuuwi nila ng ligtas si Shannon at hiniling na magpahinga lang siya. Kalaunan, sumugod sina Frank at Timothy sa bahay ni Leo. Ngunit pagkarating nila, nalaman ni Frank na wala sina Leo at Lazarus at wala rin doon si Shannon. Sa kabutihang palad, nagawang mahuli ni Timothy ang nag-iisang tauhan ni Leo na nagbabantay doon sa bahay. Gayunpaman, habang hindi siya nakatingin at sinubukang kunin ng lalaki ang kanyang baril para barilin si Frank, pinatay ni Timothy ang lalaki ng hindi nag-iisip, na naging dahilan para mahirapan silang makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shannon. Samantala, si Leo, na hanggang ngayon ay malungkot pa rin sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, ay dinala si Shannon sa kanyang bayan. Kahit na trinato siya ni Leo tulad ng sarili niyang anak, takot na takot pa rin si Shannon at gusto niyang bumalik sa kanyang ina. Sa kabilang banda, ang asawa ni Leo na si Martha, ay inisip na sobra na ang mga naging aksyon ni Leo at sinubukan siyang kumbinsihin na itigil na ang lahat ng ito, ngunit hindi pinansin ni Leo ang kanyang asawa. Dahil matagal nang nagtatrabaho si Frank para kay Leo, nagawa niyang mahanap kung saan sila makakakuha ng impormasyon tungkol sa crime lord at kay Lazarus. Binisita ni na Frank at Timothy ang isa sa pinakamalaking pabrika ng droga ni Leo sa Mexico, kung saan madali nilang napatumba ang mga tauhan ni Leo at nakakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shannon. Samantala, inasahan na ni Lazarus na tutugisin sila ni Frank, kaya inutusan niya ang isa sa kanyang pinakamabagsik na tauhan, isang lalaking nagngangalang Nelson, na patayin si Frank. Gayunpaman, nakita ni Frank si Nelson na nagsasaya sa isang bar, kung saan inatake niya ito at pinilit si Nelson na sabihin ang kinaroroonan ni Shannon, habang si Timothy naman ay binubugbog ang iba pang mga tauhan ni Leo. Matapos makuha ang kinakailangang impormasyon, pinatay na ni Frank si Nelson. Matapos malaman na nakakulong si Shannon sa bahay ni Leo, inihanda na ni na Frank at Timothy ang kanilang mga armas upang harapin si Leo at lahat ng kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, inihanda na ni Lazarus ang lahat ng kanyang mga tauhan para bantayan ang bahay ni Leo upang hindi makapasok doon si Frank. Gayunpaman, si Lazarus at ang kanyang mga tauhan ay walang laban sa dalawang professional sniper, kaya madali silang natalo sa laban. Subalit sa prosesong ito, malubhang nasugatan si Timothy, kaya kinailangang ipagpatuloy ni Frank ang misyon ng mag-isa. Nang malaman ni Leo na natalo na si Lazarus at lahat ng kanyang mga tauhan, kinuha niya si Shannon at tinutukan siya ng baril. Hinarap siya ni Frank at hiniling kay Leo na ibigay sa kanya si Shannon at ipinangakong hahayaan siyang mabuhay. Sinubukang kumbinsihin ni Martha si Leo na palayain si Shannon dahil kung tutuusin, hindi naman nila ito anak at may sarili siyang pamilya na mahal siya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Leo ang lahat ng yun at naghanda ng barilin si Frank. Nang makakita si Shannon ng pagkakataon, kinagat niya ang kamay ni Leo, dahilan upang sandaling mabaling ang atensyon ng crime lord kay Frank. Ibinato ni Frank ang kanyang kutsilyo sa puso ni Leo na agad namang ikinamatay ng kontrabida.
Sa huling eksena, iniuwi na ni Frank si Shannon at tinupad ang kanyang pangako kay Cassie. Napatawad na rin siya ng kanyang asawa at tinanggap kung sino talaga siya, at dito na nagtatapos ang pelikula.